Kung may iisang bagay na talagang ayaw pag-usapan ng crypto, ito yung posibilidad na mismong foundation natin ang mabutas. Hindi dahil sa regulation o bear market, kundi dahil sa dalawang super trend sa tech, ang AI at quantum computing. Ito yung katotohanan kung may AI system na kahit white hat lang sa research, makapag-demonstrate ng paraan para lokohin ang mga critical decision making sa pera, mga signatures, approval o protocol settings, lahat ng panic sell na nakita natin dati magmumukhang maliit lang. At kung may quantum computer na tunay na kayang basagin ang cryptography gamit ang mga blockchain ngayon, hindi lang down bad ang mangyayari, mawawala ang dahilan kung bakit umiiral ang blockchain. Ang matibay na mathematical na tiwalang hindi mo kailangan ipagkatiwala sa tao. Doon nagmumula ang urgency nitong usapan. Bakit siya urgent kahit wala pa tayong headline na Quantum broke Chain X ngayong araw? Kasi mabilis ang takbo ng AI at quantum at madalas pinapabilis pa nila ang isa't isa. Sa AI side, dumami na yung agents, mga software na kumikilos para sa atin, nagre-rebalance ng portfolio, naglilipat ng funds, nagbabantay ng risk, nagre-rerun ng keeper at liquidator, nagko-configure ng mga parameters sa DeFi. Kung malaso ng memory o context ng agent na yan, pwedeng magkaroon ng mukhang legitimate transaction na pasado sa papel pero mali ang intensyon. Parang nakapirma ka sa kontrata na hindi mo pala totoong binasa. May mga academic studies na nagpapakitang pwedeng mag-inject ng fake o misleading na memory sa mga agent para mapakilo sila pabor sa attacker. Sabayan mo pa ng AI-assisted phishing, mas mabilis na paggawa ng malware at mas convincing na social engineering. At kumpleto na ang recipe para sa tahimik pero mabigat na pinsala. Hindi mo kailangan wasakin ang consensus, sapat nang matilt ang automation sa maling desisyon. Sa quantum side, hindi ito science fiction. Matagal nang kilala sa math ang mga algorithm kagaya ng kay Peter Shor na kung may sapat na laki at kalidad ang quantum computer, kayang baliin ang mga kasalukuyang ginagamit na public key schemes tulad ng EXA at RSA. Iyan ang mga scheme sa likod ng digital signatures mo, ang pirma na nagpapatunay na ikaw yan at hindi ka ginaya. Kapag nabasag mo ang scheme, pwedeng ma-derive ang private key mula sa nakitang public key. Sa mundo ng crypto, maraming address at wallet ang nakapag-expose na ng public keys on-chain, lalo na yung mga legacy. Kaya target sila kapag dumating ang araw na practical na ang quantum. Maririnig mo rin ang fear na harvest now, decrypt later. Ibig sabihin, iniipon na ngayon ang encrypted data at public keys para sa panahong kaya na silang basagin. Ngayon, sino naman ang NIST at ENISA na lagi nating naririnig kapag post-quantum ang usapan? Simplihan natin, ang NIST ay National Institute of Standards and Technology sa US. Ito yung government body na gumagawa at nag-aasikaso ng mga standard sa technology at security. Mula sa mga sukat at timbang hanggang sa cryptography. Sila ang nagpa-contest ng maraming taon para pumili ng mga post-quantum na algorithm at sila rin ang naglalabas ng opisyal na recommendation kung alin ang ligtas at practical gamitin sa totoong buhay. Parang sila ang referee na nagsasabing ito ang mga bagong pumasa sa test, ito ang dapat nyong i-adapt kung gusto nyong maging handa sa quantum. Ang ENISA naman ay European Union Agency for Cybersecurity. Kung ang NIST ay US ang standard setter, si ENISA ang counterpart sa Europa na tumutulong gumawa ng guidelines at best practices para sa cybersecurity. Kabilang na ang paghanda sa post-quantum world. Sa madaling salita, kapag narinig mo ang project na sumunod sa NIST at ENISA, ibig sabihin ay sumusunod sila sa internationally recognized na mga pamantayan at gabay para hindi sila lumihis sa ligtas at compatible na direksyon. Hindi nila hawak ang private key mo, pero sila ang nagbibigay ng blueprint kung paano dapat gumamit ng bago at quantum safe na mga signature at encryption. Ano naman ang PQC na lagi ding binabanggit? Post-quantum cryptography. Ito ang set ng mga bagong matrix algorithm na dinisenyo para manatiling matibay kahit may quantum computers na. Ang idea, magpalit o magdagdag ng bagong klase ng digital signature at encryption na hindi kayang pasukin ng kilalang quantum attacks. Hindi ibig sabihin na bukas papalitan lahat. Kadalasan, gumagamit muna ng hybrid approach, pinipirmahan ng parehong transaction gamit ang luma, halimbawa EXA, at ang bago, isang PQC signature.
para itong double lock habang nasa transition para backward compatible at hindi masisira ang ecosystem kung may hindi pa handa. Syempre, hindi natin may pagkakaila ang tanong, nakasama ba rito si Bitcoin? Yes, si Bitcoin mismo ay umaasa sa digital signature para patunayang may karapatan kang mag-transfer ng coin. Hindi ito nangangahulugang delikado na agad. Ang ibig sabihin lang, bahagi rin si Bitcoin sa mas malawak na journey patungo sa post-quantum sa tamang oras. May dagdag na nuance, mas exposed ang mga lumang address na nailabas na ang public key kumpara sa mga address na hindi pa nalalantad. Kaya practical ang ganitong best practice para sa atin. Huwag ilabas ang hindi kailangang ilabas. Panatilihing updated ang wallet natin at sundin ang opisyal na guide kapag may itinakdang pag-transfer or update. Sa ngayon, walang dahilan para magpanik, may dahilan para maging maingat at handa. Bakit tila hindi paramdam ng lahat ang urgency? Kasi ang mga banta ng AI ay parang ambon na tuloy-tuloy, hindi malakas pero nakakabasa. Araw-araw may bagong phishing site, bagong fake app, bagong deepfake. Kapag ikaw mismo ang apektado, saka mo lang maririnig ang ingay. Kung hindi ka pa natatamaan, parang okay naman. Sa quantum, kabaliktaran, walang ambon, puro ulap sa malayo, pero alam nating darating ang unos. At mas efficient ang bahay na inayos na agad bago bumagyo. Sa industriya, normal ang pagtimbang, kailan gagastos, alin ang gagamitin at paano iro-roll out nang hindi nako-compromise ang security at user experience. Sa user side, simple lang. Manatiling nasa ligtas na version, iwasan ang risk na approval at huwag maging one-click hero sa malalaking transaction. Para naman hindi tayo mabiktima ng AI, ganito lang ang kailangan natin gawin. Kapag may nag-DM tungkol sa support, nanghihingi ng screen share o humihingi ng seed, automatic scam. Kapag may site na nagmamadali at may countdown para makuha ang airdrop, pagdudahan mo na. Kapag may extension na humihingi ng unlimited spend sa lahat ng token mo, tanungin mo ang sarili mo kung kailangan ba talaga. Kung kailangan, iset mo ang limit at tanggalin pagkatapos. Kapag may AI agent kang sinusubukan, bigyan mo lang ng maliit na funds at malinaw na limitasyon. At kapag malaki ang galaw, ipasok ang simpleng ritual. Second look, ibang device kung kaya, at confirmation na ikaw mismo ang gumawa, hindi dahil urgent sa chat. Paano naman ang quantum kung hindi tayo techie? Isipin mo ang pinto ng bahay. Ang luma mong kandado ay matibay laban sa ordinaryong magnanakaw. Balang araw may lalabas na bagong uri ng master key na hindi na kaya ng lumang kandado. Ang sagot ay hindi pagsara ng bahay, palit kandado. Ganun lang kasimple ang prinsipyo ng post-quantum. Ang NIST at ENISA ang testing center at DMV ng kandado. Kapag sila ang nagsabing itong modelo ang pasado, yun ang kukunin ng mga gumagawa ng pinto, doorknob at security system. Sa crypto, kapag sinabing supported na ang post-quantum signatures, ang asahan mo ay guided migration, hindi biglang pagkaputol ng daan. May isa pang mahalagang punto, kahit magtuloy-tuloy ang AI at quantum, hindi ibig sabihin ito tapos ang kwento ng crypto. Ang internet nga ilang beses nang nabagabag ng malalaking bug at pagbabago sa pamantayan mula sa HTTP papuntang HTTPS, mula sa lumang SSL papuntang mas matibay na TLS, mula sa mahihinang ciphers papunta sa mas maaasahang algorithms. Hindi tumigil ang mundo, nag-update tayo. Ang crypto ay ganun din dapat, pamantayan, pagsusuri at maayos na rollout. Sa panig ng user, disiplina at kaunting pag-iingat ang pinakamalaking sandata. So I hope may napulot kayong bagong kaalaman dito sa topic natin ngayon about quantum and AI. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.